Hello, good afternoon, good evening, and good morning. Nagpupuyatan ako dahil pinapalo up ko yung crypto kasi isa yung ko ngayon bilang side hustle, extra income. So future natin is medyo ngayong araw, akala ko ba nung 4 to 5 naging 3 to 4 to 2% na sana yung iba. Akala ko ba hanggang ma-reach yung green. Nako, nag-red tag pa rin, bumalik. Naging 4, 5, ngayon 7. Yung price ng ADA ngayon naging 42 na. Di ba naging 38 yun, no? Yung iba, yung crypto ngayon, 4,700,000 na. Ay, 4,600,000 dahil basta nangyari ngayong balita ngayon, no? Na si Tatay Degs pumasok si Netherlands, kawawa naman, out of jurisdiction na yun, di ba? Weak pala ang batas ng Pilipinas, baka naman pumasok yung China, tapos ang kinin yung Luzon. Wala namang power ng Pilipinas ngayon, very weak. Kaya matakot tayo ngayon, yung taon na ngayon. Nako, ang ML parating na dito sa Lord. Wala pa tayong kita. Di ba? Future nila yan kasi sila dati silang friend. Tingnan mo, laki ng eyebags ko. Gusto ko sana mag-artista pero hindi na ako tatanggapin ng director kasi malaki ng eyebags. Kaya ang hirap. Kaya ang future nila yon kasi dati friends sila, ngayon nag-aawayan. Yan talaga ang buhay, no? There's no friend forevermore. Diba? Ang konsensya ay hindi manatili. Tanda na pala ako. Akala ko pa young pa ako. Ngayon matanda na pala ako. Okay ka, Crypto Mania. So ngayon, excuse me po. So ngayon, yung mga cryptocurrency ngayon, naglalaro sila o maakyat sila, konti lang, hindi siya umabot sila ng green line. Niligtag ulit. So bumaba. So gusto nilang ang mga maliliit na investor, katulad natin, or sa mga ibang malalaki, ay mag-invest ulit. Hindi ko lang bakit. Ganyan yung estilo nila ngayon. Ang haba ng week, hindi sila nag-green. Kumbaga doon tayo mag-harvest time. Kasi pag red, talagang ubos yung finance mo, pero hindi mo alam kung kailan talaga. Kaya mahirap talaga pag inasahan mo yung crypto business, na dito ka kumukuha ng gastusin. Kaya sabi ko nga, wag i-invest ng isang cryptocurrency. Dapat lahat sila kung kaya. Kasi hindi naman sila nagsabayan. Kanina nagtaas yung isa, bumagsak naman. Alam mo lang ngayon, ang crypto naging 4.6 na siya, 4.6 million. O kung sino may pira yan dyan, o mag-crypto, ang Ethereum bumagsak din, o sino may extra malaking mga mayayaman, talagang nag-invest na ngayon. Pero hindi naman lahat tayo mag-invest kasi million yun, di ba? May line din sila na hanggang dyan sila pwede mag-invest. Di ba? Malaki kasi ngayon balita na ngayon dahil sa nangyari kay former President Rodrigo Duterte, yung lolo ko, ay ito na ang panahon na mano yung mga kapangyarihan na wala naman tayo magkapangyarihan, wala, manood lang tayo ng TV. So pray lang to God kung ano ang dapat na batas na i-implement, kung saan talaga ang panig, ang batas saan magpapanig, di ba? Ang hirap pala mag-i-explain kasi hindi naman ako Tagalog. So ever since
last week nag-harvest ako. This week saka mga start of Wednesday ata ay magsaksiya hindi na siya tumaas. So hintayin natin this evening kasi minsan ang bilis talaga, ang bilis magano yung crypto eh. Yung bang ang bilis siyang mag-down. Ang dami talagang nag-connect, daming nag-ano lang, ganun, ang bilis. Di katulad ng stocks, medyo konti. Pagdating lang this oras, pag time na 9 to 3, hindi na siya masyadong nagmo-moving. O di ba yung stocks ng Philippine Stock Exchange? Wala na, medyo ano na. Pag dito na sa crypto, nako, every 10 minutes, 3 minutes, grabe ang bilis. Akyat, baba, akyat. Parang yung mga ano, parang yung mga tadpole, akyat, baba, bilis. Parang hindi nila alam kung saan sila pupunta. Akyat naman sila, baba naman sila. Wala silang, ano. Kaya kung may extra budget kayo dyan, pag ngayon ay bumagsak ulit hanggang 15 degrees, 15% trade tank down or negative hanggang 20, yan ang magandang i-invest yun. Ang tanong kung kailan sila akyat. Kasi alam ko medyo mano pa mga balita, baka anong nangyari sa world ngayon, no? Bakit ganun? Baka may secret baka damating na yung alien kaya ganun nag-ano sila. Pwede baka meteors bumagsak sa earth, di natin alam. Sila lang kasi may alam kung ano talagang mangyari kasi sila ang may kapangyarihan. Kung meron naman tayong nasa posisyon na alam natin, kaya naman natin anuhin, di ba? Pero in secret hindi naman pwede ibubulgar yan. Kaya wait na lang tayo. Sa panahon tayo mag-harvest, we enjoy. Sa panahon naman mag-invest, we sad, but we happy. Kasi, inisip natin, pag time na ito yung mag-harvest, kumita tayo, paldo tayo, di ba? So, yan na. So, wala akong masabi sa crypto. Kasi maganda talagang investment. Ang masabi ko lang, is ingatan yung cellphone kasi cellphone ginamit ko, kung saan ba yung GCash mo nilagay, ingatan nyo yung anong kung malaki ng investment mo, huwag mo dalhin yung cellphone na nandyan yung crypto kasi baka may snatch. Doon na lang sa loob ng bahay, kung masunog naman yung bahay, ayun lang ang problema din. Kaya be safe always. Saka dapat hindi masira, mahulog yung cellphone na yun na diyan ka nag-invest. Kasi pag once nga hindi na ma-open ang naku, patay tayo dyan. Tapos yung nagka-cash in, cash out ka, huwag ka nang magpa-cash in na gamitin yung pangalan mo, trolling. Kasi dami nang na-scam. Cash in, cash out lang, transfer to banking, okay. Ha? So, di ko happy kasi wala akong budget eh. Ang gusto ko lang ma-feel ngayon is ma-harvest. Wala akong happy, hindi ako happy na mag-invest ngayon kung sila ibabagsak ulit kasi wala akong kapera-pera. Kasi ang pera ko na pwede invest yan, sabi ko say waste money. Wala lang akong waste money kumbaga 50 pesos, 30 pesos per day, 80, ganun. Parang ganun ba? Tapos nagkukontrol na doon sa top up, doon sila nagstay yung balance saka ko na ini-invest. Si Ada, pag ma-reach siya ng 15% or 13% or 12%, 12 lang kasi na-try ko na mag 11% siya, so 13 to 15%,
mag-invest ko ulit. Pero kung may extra ako, doon ko sa iba. Di ko na ilagyan yung ano. Kasi malaki na yung ano. Kung sakaling bumagsak, hindi matababagsak yan kasi nandun yung sidungan ko. So, advice na lang kay Tatay Digong. Sana tulungan din ni President BBM kahit sila ay mahidwaan as a friend lang, as a kusang loob na yung pang ano ba, parang as a matter ano lang, yung inilibing si dating Marcos sa ano sa libingan ng bayani, as in si Digong lang ang si Tatay Digong lang ang nakapasok doon. As yun lang yano ni President Marcos, tulungan niya si Tatay Digong na hindi siya makaalis at stay lang dito sa bansa kasi matanda naman yan eh. Alam naman natin ang politika is politika. Kusapin nila silang tatlo or yun naman nag-away si Vice President Sara Duterte, si Tatay Digong, yung asawa ni President Marcos, silang apat, isang room, ano lang sila, counseling, be peace of mind, pustuloy ang eleksyon, ganon lang, para naman mano ang Pilipinas, yung bagang safe lang ba. Para sa akin di talaga ano yung drugs na yan. Kung ako ang presidente ng Pilipinas, unahin ko yung mga drug lords. Bakit gusto nyo pang ano buhayin yung mga drug lords? Hindi yan, patayin na yon. Mas maganda walang drugs. Be peaceful ang country, di ba? Kung nanulong mga politiko, kung nanulong kayo ng drugs, uy, tigilan nyo yan. Matanda na kayo, nalulung pa kayo sa drugs. O, patay tayo dyan. Huwag na kayo palulong ng ganyan. Okay. Uy, matakot kayo sa Diyos. Rosary ang anuhin nyo. O, marami naman kayong pera. Magbigay kayo sa mahirap, yun lang. Katulad naming mahirap. Kaya, lalo kami naghirap kasi dahil din sa inyo. O, di ba? Ako lang maging ano? Katungkulan sa bansa, ay improve lahat ang bansa, wala din drugs. Wala ding drugs, wala namang, unahin ko yung talagang drug lords na yan, at sino ka pa, unahin ko. Parang may power din, no? O sa totoo lang, kawawa nga si tatay, matanda naman kasi yung matanda, kasi pareho silang mainit. Para silang nag-defensive against wealth. Yun lang. Yan, nasukli 1K. Sa mana. Yan. Kaya maganda pag walang drug sa bansa natin, di ba? Ako ang hirap na. Pag pera talaga, ewan ko ba. Maraming epektuhan. Kaya, tulungan naman President Marcos si Tatay Rex na hindi matuloy yung pagpunta ng Netherlands kahit paano. Kahit yung ano lang, counterpart na nilibing yung tatay mo sa libingan ng mga bayani. Kahit mga dating nabiktima ng martial law, hindi naman ni ICCS yung tatay mo, di ba? Ang dami nang nabiktima doon. Diba? Maraming patay din doon. Hindi naman na ano din yun eh. Hindi naman ginawang pumasok sa Netherlands na kung ano yung tatay mo, gano'n. Doon naman kayo sa Hawaii. Masarap naman yung buhay din doon. Kaya matanda na din yung si Tatay Dex. Ay, bigyan mo ng kuting loob na gano'n. Diba? Mag-peace lang kayo. Kayo apat. Kayo apat doon sa kwarto, mag-usap yung apat. Bumisita ka, bumisita si Vice President Sara Duterte, bumisita si First Lady, saka si BBM. Silang apat, mag-usap kayo na mag-peace be with you na lang kayo dahil sa
mga kapwa natin Pilipino, saka ano, para iwas gulo ba, kasi may mainit na supporters, o di natin alam kung anong gagawin nila, diba? Kaya naman, be peace of the nation. Hindi naman ata susundin yung sinabi ko, kasi wala naman kong silbi, wala nga akong piso dito eh. Parang, puro nga ako sa utang. Diyos ko. Ay, right. Just advice. Pero cute din ako pag maging artista ako, no? Sana maging artista ako. Puti pa naman sana ako, di ba? Pero pag artista ako, kukunin ko yung Apex. Pero may edad naman eh. Kukunin ko na may magulot-gulot. Tapos mag-exercise. Tapos, may sakit naman ako sa buto. Hindi mo ako makalakad-lakad. Hindi ko pwedeng mag-tumbling-tumbling doon. Kasi minsan sumakit yung paa ko. Kasi osteoporosis. Hindi ako Yan so, tulo corridors. pwede mag-artista. Wow. Kaya, diba? Nawala si crypto. Ay, naku, ang hirap sa Pilipinas ngayon. Sige na. Mga cryptomania, hintayin na natin yan, no? Baka may chance na lulutasin ni President Marcos para kay Tatay Digong. Kasi alam ko na friend sila, tapos kanya-kanya sila mga ano sa loob. Sana mag-peace be with you na sila. Para sa unity ba? Para sa bansa natin. Alam na natin na pira lang habol sa mga ganyan mga klaseng tao. Both side. Marami nga pera, nag-awayan dahil sa pera, di ba? Secret lang, alam nila kung paano lusot yung pera ng kabahang ng bayan. Pero, kung ikaw naman Pilipino, alam mo naman yun. Kasi may sikreto dyan eh. Hindi natin pwedeng i-reveal kasi baka naman ka. Sa kanila natin yan. For the sake of mga mahihirap katulad ko ang gusto mag-artista. Sino kaya ang pwede ko mag-ano? What? Sa laki ng ibag ko dahil sa crypto. Putangin ng crypto na yan, oh. Tumanda ako lalo eh. Akala ko maging ako. Sige na. Pray for the Philippines, pray for us, and have sana God bless you all. And see you. Mamaya i-follow up ko kung magkano na yung crypto. Sana mga tao, huwag na kayo mag-addict, mag-crypto na lang kayo, huwag na kayo magsugal. Dito lang tayo sa crypto. Si Duterte, si President Duterte, si President Marcos, mag-crypto na din kayo para naman tulungan. Saka anuhin natin yung katulad ng US. Doon na lang i-ano yung to the future of the Philippines. Ipasok na lang din sa crypto katulad ni ginawa ni Trump, di ba? Para secure ba, para okay. Kaysa na mapunta sa bulsa ng mga politikong buhaya. Di ba? Okay, see you. God bless.